Tropang Ilonggo. Please subscribe And like. Welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan, no? Luzon, Visayas at Mindanao at siyempre sa ating mga OFW diyan. So ito ang video natin, balikan nga natin ito, no? Ang mga past na naging vice president, no, tungkol dito sa kanilang mga security at kay VP Sara Duterte. Titingnan natin, no, mga kababayan. Okay? At siyempre, huwag yung kakalimutan i-share at i-like ang video na ito. Subscribe ka na rin para lagi kang updated kay Tropang Ilonggo po mga kababayan. So ito po, unahin natin po kay Noli Di Castro, mga kababayan. 6 na PNP, no? Grabe ang liit naman, no? 6 na PNP lang pala yung naging security po ni Noli Di Castro, mga kababayan. At ito naman ang kay Binay, Jomar Binay, 5 PNP. 5 lang din, tingnan nyo, ayan sa screen, di ba? 5 lang din. At kay BP Lini Robredo, naging 20 PNP, mga kababayan. Ito ang malupit. Ang panghuli. Ang BP natin ngayon na normal lang daw at saka simpleng tao at normal na tao, sabi daw. Ito mga kababayan, 365. Mga kababayan, 365. Grabe naman. Tingnan niyo yan, oh. Di ba? Ang layo. Ano lang si Lini. Di ba? Ang liit lang si Lini. Si BP Lini. Lalo na kay Jomar Binay. Lalo na kay Noli Di Castro. Ilan lang yung mga pulis na nagbabantay sa kanila, di ba? Pero kay BP, 365. Di ba? Yung mga pas BP nga, di ba mga kababayan? Kung tutuusin, makikita natin talagang iilan lang, no, ang kanilang mga security. Ngayon lang talaga tayo nakakita ng ganyang kalaking mga security nila, mga kababayan. Ngayong BP lang. Di ba? Grabe. Tapos, nakikita na ng taong bayan, at idikit na sa mga mata nila, sa mga didiles, proud na proud pa rin. Proud na proud pa rin yung mga didiles sa nangyayari dyan. Hindi pa ba kayo natatauhan o talagang nagbubulag-bulaga na lang kayo sa ginagawa nila ngayon? Siguruin nyo na lang, no? Sila naman ho talaga ang gumawa ng issue o sumira sa Unitim. Nauna sa lahat, hindi niya nakontrol ang tatay niya. Siniraan si PBBM. Sino ba ang naglabas na adik at bangag? Tayong presidente, di ba sila? Tapos ngayon, sasabihin nila wala daw silang sinasalita. Ano yun? Ginagawa yung yung tao, uto-uto. Ginagawa yung tanga ang tao. Di ba? Kung gagawin nyo yan, sa mga supporters nyo na lang. Sabihin nyo yan sa mga supporters nyo, may tingin nyo. Huwag na ipapublic nyo pa. Diba? Kasi alam nyo, ito mga kababayan sa ngayon kasi, kahit anong gawin tama ng presidente, mali pa rin sa paningin ng mga taong ayaw sa gobyerno. Mali pa rin yung paningin nila may natapos na project. May komento pa rin, may bus pa rin na nangyayari. At tanong dyan, hindi ba ikaw ang makikinabang niyaan? Pinagawa ho yan para sa taong bayan. Ang mga proyekto na yan. Ba't hindi natin pasalamatan ng gobyerno at i-appreciate ang mga ginagawa nila dito sa bansa? Lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon na talagang suportado ang mga proyekto na alam niya na makakatulong
sa ating mga magsasaka para mapagaan ang kanilang mga biyahe papuntang market at maibenta nila ng maayos ang kanilang mga paninda. Dapat appreciate natin yun. Flood control. Marami din tayong flood control na natatapos lang ang Pangulo. Nakikita natin sa DPWH pero wala eh. Bulag ba talaga o talagang ang hirap kasi buti pa nga yung bulag eh. Pag sinabihan mo, pag narinig, maintindihan pa eh. At siguro may accept pa eh. Pero yung mga hindi bulag, yan ho ang mahirap paliwanagan. Ha? Yung mga hindi bulag, mahirap po yan. Na hindi nakikita yung nagagawa ng gobyerno, mahirap paliwanagan yan mga kababayan. Di ba? Katulad na lang po mga kababayan, sa kanilang mga aligasyon sa ating Pangulo, yung mga paninira nilang ginagawa. Bakit hindi nila dinadala yan sa Supreme Court kung may mga matitibay silang ebidensya? So, diyan pala mag-isip tayo mga Pilipino. Ang tagal-tagal nyo na ginagawa yan sa presidente, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin napapatunayan yung sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo pinapalya sa Supreme Court para matanggal na yan si BBM? Kasi yan ang tamang proseso. Wala ho silang maipakitang ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga aligasyon sa ating Pangulo. Hindi nila dinadala sa Supreme Court o doon sa korte kasi nga walang bisa ang mga aligasyon nila sa ating Pangulo. Alam nila yon. Kaya imimedya nila. Pag minidya nila, siyempre mga kababayan, hingi sila ng simpatya sa taong bayan. Yun nga lang, mga kababayan, wala na ho naniniwala. Wala na ho naniniwala mga kababayan. Biruin mo naman. Meron silang rally sa EDSA. 2 linggong mahigit, no? Ginawa pang bahay yung simbahan. Ginawang iputan. Anong nangyari doon? Dugyot ang simbahan doon sa ginawa nila, di ba? Doon sila natutulog, doon nag-CR. May nangyari? Dumami? Wala. May bayad na nga eh. Wala pa rin kwenta. Kasi alam ng taong bayan eh. Diba? Alam ng taong bayan ang kanilang ginagawa ay hindi tama na patalsikin nila si PBBM na hindi nagdadaan sa tamang proseso. Ang kay BP, ang papatalsik ko kay BP Sara Duterte, mga kababayan, ang pag-impeach kay BP Sara Duterte ay may ebidensya at nasa tamang proseso. Yung mga ebidensya na matitibay po ang ebidensya na hawak po ng mga nag-file or impeachment laban kay BP Sara Duterte. Diba? Pero inyo na lang, ang pagbanta niya lang sa Pangulo, isa na yun. Kay First Lady, tsaka kay House Speaker Martin Romualdez. Diba? Pero hindi ko talaga lubos maisip dito sa bansa natin, nakikita nilang garapalan na ang pangluluko sa kanila, doon pa rin ang suporta nila. Bakit? Mga kababayan, ganyan tayo mga Pilipino eh. Ganyan yung natin eh. Ganyan, parang talaga yun mga kababayan, parang, kumbaga, normal na sa ating mga Pilipino, mga ganyang tao. Normal sa atin dito sa bansa natin. Kaya hindi ho umusad, hindi umunad ang bansa. Dahil sa mga taong yan. Puro paninira. Wala naman maitutulong. Sinisiraan lang ang gobyerno. Yung paninira nila, kung may ebidensya sila, bakit hindi nila iakit yan sa Supreme Court? I-file nila. Kasuhan nila si PBBM. Wala, Yung mga aligasyon ba nila, yung mga binato nila ng mga EI video, mga idealek na yan, kung ano pa ang akusasyon nila sa Pangulo, hindi nila dinala dun sa, talaga, Supreme Court, sa kaso o sa korte, para malaman ng taong bayan kung totoo talaga o hindi. Iba naman ganun talaga. No? Pag utak dilis ka, ganun talaga. So ito po mga kababayan ko, nakikita nyo yan. Ayan Si Kong Sandro, nagmano po sa dating presidente.
Matanong ko po kayong mga kababayan, may mali po ba sa ginawa ni Kung Sandro? May mali po ba dyan? Sa akin po, wala. Sa akin po, magandang ginawa ni Kung Sandro. Kasi dating presidente, nag-blaze siya, di ba? Makita ng mga kabataan, makita ng taong bayan, lalo na especially mga kabataan, may mapupulot silang aral at may matutunan sila. Ang masaklap kasi dito, eto, ang caption, hindi ko alam kung anong klaseng tao to eh. Tao pa ba to? Sabi niya, walang na lang tumuwad sila sa mga Duterte. Ang pagrespeto sa isang tao, hindi yan nakikita. Kung ano man ang pananaw mo sa buhay, kung ano man po ang tinitingala mo. Ang respeto po na sinasabi mga kababayan, ay respeto po yan para sa sarili at respeto sa ibang tao. Tingnan nyo na lang yung ginawa niya, di ba? Kulang na lang daw tumuwad sila sa mga Duterte. Di ba? Sabi niya. Ibig sabihin, binigyan niya ng maling kahulugan. Ang ginawang ni Kong Sandro sa dating presidente. Walang mali dyan. Walang mali dyan. May mali lang sa utak mo. Palibhasa siguro, pagdating sa mga magulang mo, hindi mo yan ginagawa. At sa mga lulot lola mo, sa mga nakakatanda sa inyo, guro wala kang respeto sa kanila. Ganun lang yan eh. Kasi pati ba naman yan, bibigyan mo ng kahulugan. Kitang-kita naman natin ang ginawa ni Kong Sandro. Nagmano sa dating presidente. Ibig sabihin, malaki ang respeto ni Kong Sandro bilang nakakatanda sa kanya. Mali ba yan? Anong mali dyan, real talker? Ano pa ba gusto mong gawin ng presidente at mga anak ng presidente para matuwa ka? Ay halos lahat na lang na ginagawa ko ng presidente at mga anak ng presidente. Aba, minamali mo. Buti hindi ka pa nakakasuhan sa mga ginagawa mo, ano? Pasalamat ka talaga, mabait ang mga Marcoses. Pasalamat ka. Diba? Pero, alam nyo, kung matapang ka, real talker, aba, dumulog ka sa panawagan ng Kongreso. Dumulog kayo. Diba? Matatapang maisog vlogger kayo. Bakit hindi kayo pumunta doon? Kung talagang totoo yung mga pinagsasabi ninyo, yan yung patunayan sa Kongreso na lahat na inilabas ninyo, lahat na binilag ninyo ay totoo tungkol sa mga Marcoses, tungkol kay PBBM. Yan na yung pagkakataon nyo. Ba't ayaw nyo? Kasi tatakot kayo, fake news kayo, no? Ganun lang yan. Diretsahan na. Kasi wala kayong matibay na ebidensya sa inyong mga bine-vlog. Ganun lang yon. Kaya, ayaw pumunta doon. Ngayon, tapang-tapang yung magsalita dyan sa social media. Tapos, nagmamunta kayo sa Supreme Court. Doon kayo sa Quadcom, sa Tricom pumunta. At patunayan nyo yung mga sinasabi ninyo. Ganun lang yan. Ngayon, banatan na banatan yung presidente. Di porkit di kayo inaano ng presidente, siraan nyo na siraan. Kala nyo naman sa ibang bansa kayo naninirahan, no? Hindi naman kung ayaw nyo dito sa bansa natin, punta kayo sa ibang bansa, ganun lang yan. Yan po, maraming salamat at magandang araw. Thank you.